Magandang gabi sa inyo, Sir Eric. Ako po si Jasper at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang totoong karanasan na tumatak sa aking buhay. Hindi ko na po makakalimutan ang gabing yon dahil ito ay nagbigay sa akin ng matinding takot at hanggang ngayon ay parang sariwa pa rin sa aking alaala. Nangyari ito sa taong 2004 sa isang maliit na baryo sa bandang Leyte, kung saan ako lumaki at nagkaisip. Noon ay simpleng pamumuhay lamang ang meron kami sa baryo. Karamihan ay mga magsasaka, mangingisda at nag-aalaga ng kaunting hayop. Tahimik at maaliwalas ang lugar sa umaga. Ngunit sa gabi ay may mga kwentong paulit-ulit na kinikwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita sa araw. Mga halimaw na lumalabas kapag madilim na. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na yon. Ngunit hindi ko inakalang isang araw ay magiging totoo sa aking harapan. Sa kwentong ito, 3 tao ang naging pangunahing kasama ko sa karanasang yon. Una ay si Kumpare Lando, isang masipag na magsasaka at matalik na kaibigan ng aking pamilya. Kilala siya sa baryo na mahilig magdala ng baong kalamansi saan man siya pumunta. Hindi yun nawawala sa kanyang supot o bayong at palagi niya raw sinasabi na yun ang kanyang proteksyon laban sa masamang espiritu. Ang pangalawa ay si Mang Teryo, kapitbahay namin na kilala sa baryo bilang mahilig sa alak, ngunit pabuting tao at handang tumulong sa oras ng kagipitan. Ang pangatlo naman ay si Mario, isang matandang nag-aalaga ng kalabaw at nakatira sa dulo ng baryo, malapit sa masukal na bahagi ng gubat. Nagsimula ang lahat isang gabi. Malakas ang ulan buong araw at kinagabihan ay biglang tumila, ngunit naiwan ng makapal na ulap sa langit. Madilim ang paligid at halos walang bituin. Sa mga ganoong pagkakataon, sinasabi ng matatanda na madalas gumagala ang mga aswang at maligno sapagkat mas madaling gumalaw ang mga ito kapag walang buwan at bituin. Bandang 10:00 ng gabi nang maisipan naming magkumpul-kumpul sa bahay ni Kumpare Lando. Doon kami nagkwentuhan nina Mang Teryo at Mario habang nagkakape. Payapa naman sa una, ngunit hindi nagtagal ay may narinig kaming kakaibang ingay mula sa labas. Isang uri ng hikbi na parang nagmumula sa isang bata. Hindi yun ordinaryong iyak dahil may halong huni na mahaba at malamlam. Nagkatinginan pa kami sa isa't isa at ramdam naming lahat ang kilabot na bumabalot sa aming mga katawan. Si Kumpare Lando ang unang tumindig. Agad niyang kinuha ang bayong na naglalaman ng mga kalamansi. Sabi niya kailangang laging handa dahil hindi natin alam kung anong nilalang ang gumagala sa labas. Dinala niya ang mga yon at inilagay sa paligid ng bahay, sa may bintana at pintuan. Nagtataka man si Mang Teryo at Mario kung bakit. Hindi na sila nagtanong pa dahil ramdam na rin nila ang kakaiba sa gabing yon. Habang patuloy ang ingay mula sa labas, tila palapit ng palapit. Nagsimulang humuni ang mga aso sa paligid. Ang ibang aso ay nagtatakbuhan at ang iba naman ay nakatayo na tila may inaabangan. May kutob kaming may malakas na presensya ng aswang sa aming paligid. Biglang may kumalabog sa bubong ng bahay. Sunod ay may mga yabag na parang may mabigat na nilalang na naglalakad sa itaas. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang lumamig at lahat kami ay napatitig sa kisame. Nakita naming gumagalaw ang mga anino at mula sa maliit na siwang ng bubong ay may tumutulong likido na kulay itim. Nang sandaling yun, napahawak si Mario sa kanyang dibdib at tila bumigat ang kanyang paghinga. Sabi niya pakiramdam niya ay pinipisil ang kanyang dibdib mula sa malayo. Ang mga matatanda sa baryo ay may paniniwala na kapag ganyan, sinusubukan na ng aswang na sipsipin ng lakas o dugo ng tao, kahit pa hindi lumalapit ng direkta. Dali-daling kumuha si Kumpare Lando ng ilang kalamansi at piniga ang katas sa isang mangkok. Ang amoy ng katas ay kumalat sa buong bahay
at parang saglit na humupa ang bigat ng hangin. Ngunit hindi pa rin umaalis ang presensya ng aswang. Patuloy ang kalabog sa bubong at minsan ay may naririnig kaming matinis na huni na parang tinig ng babae. Lumipas ang halos 30 minuto na ganito ang nangyayari. Halos hindi kami makagalaw sa aming mga upuan. Hanggang sa biglang may malakas na kalabog na parang may nahulog mula sa bubong. Sunod ay ang mabibilis na yabag na papalayo sa bahay. At gaya ng kanina, nagsitaho lang mga aso. Ngunit ngayon ay tila may hinahabol sila patungo sa masukal na gubat. Pagkalipas ng ilang sandali, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na kami nakatulog ng gabing yon. Lahat kami ay nanatiling nakaupo. Hawak-hawak ni Kumpare Lando ang natitirang mga kalamansi. Kinabukasan sinilip namin ang bubong at nakita ang kakaibang bakas. May mga marka ng kuko na mahahaba. Tila ba sinadyang ikalmot ng isang matinding nilalang. At sa lupa malapit sa gilid ng bahay, may mga patak ng dugo na hindi namin alam kung saan nagmula. At gaya ng sinabi ko, hindi natapos sa gabing yun ang mga nakakatakot na pangyayari. Ang nakita naming bakas ng kuko at patak ng dugo ay naging simula lang ng mas matindi pang mga gabi na dumating. Isang umaga nagkita-kita kami ni na Kumpare Lando, Mang Teryo at Kamaryo. Nagdesisyon kaming silipin ang bahagi ng gubat kung saan nagtahulan at nagtatakbuhan ng mga aso kagabi. Ang lugar na yon ay kilala sa baryo na iwasan kapag hating gabi. Dahil may mga kwento na may mga nawawalang hayop at minsan ay tao na hindi nakabalik. Ngunit sa kabila ng takot, napilitan kaming pumunta doon upang hanapin kung may iniwan bang palatandaan ng nilalang na dumalaw sa amin. Habang naglalakad kami papasok sa gubat, ramdam na ramdam ko ang bigat ng paligid. Ang hangin ay malamig at tila ba walang ibang tunog kundi ang yapak namin at ang mga insekto na kung minsan ay biglang tumitigil sa ingay. Para bang bawat puno ay may matang nakatingin sa amin. Nang makarating kami sa isang parte ng gubat na may malalaking punong balete, doon namin nakita ang kakaibang bakas sa lupa. Malalim na ang mga marka ng paa na hindi pangkaraniwan, sapagkat mahaba at matutulis ang dulo. Wari mo'y mga kuko ng hayop ngunit mas malaki kaysa sa normal. Mayroon ding mga kalat na balahibo na kulay abo at itim at amoy na napakabaho, parang bulok na karne. Habang tinitignan namin yun, napansin ni Mang Teryo na may nakasabit sa isang sanga ng puno. Isang piraso ng tela na kulay pula. Hindi yun mukhang tela ng hayop, kundi malinaw na punit mula sa damit ng tao. Bigla akong kinilabutan dahil walang nakatira malapit sa parte ng gubat na yun at wala namang rason kung bakit may damit doon. Si Kamaryo ay biglang napaupo sa lupa. Hawak ang kanyang dibdib. Muli niyang naramdaman ng mabigat na pressure na parang pinipiga ang kanyang katawan. Doon namin naalala ang nangyari kagabi. Mabilis na kinuha ni Kumpare Lando ang baon niyang kalamansi at piniga sa paligid at parang unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Kamaryo. Ngunit ramdam naming lahat na hindi yun simpleng sakit lang. May nakatingin sa amin mula sa dilim ng gubat. Nang bandang hapon nagdesisyon kaming bumalik na sa baryo. Ngunit simula noon hindi na naging normal ang mga gabi. Sa tuwing lumalalim ang dilim, palaging may naririnig kaming mga yabag sa paligid. Mga tunog na parang pakpak na pumapalo sa hangin at mga hikbi na hindi malaman kung tao o hayop. Minsan ay may mga alagang manok at kambing na bigla na lang nawawala at kinabukasan ay natatagpuan ng gutay-gutayang katawan. Sa lahat ng ito si Kumpare Lando ang laging nagiging sandigan ng baryo. Ang baon niyang kalamansi ay nagiging panangga naming lahat. Kapag inilalagay niya sa bintana o pinapahid ang katas sa mga pinto, parang hindi makalapit ang mga nilalang. Ngunit dumating ang isang gabi na sinubok talaga ang lakas ng aming loob. Noong gabi ng ikalawang Sabado pagkatapos ng unang insidente, nagtipon-tipon kaming muli sa bahay ni Kumpare. Ang ulan ay malakas at ang hangin ay tila may dalang mabigat na enerhiya. Sa gitna ng ingay ng ulan,
bigla kaming nakarinig ng malakas na hampas sa bubong. Kasunod ang pagkaskas ng mahahabang kuko. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang isang nilalang ang gumagala. Maririnig namin ang iba't ibang yabag. Parang maraming paa na nagtatakbuhan. Ang mga aso sa paligid ay nag-iingay ng sabay-sabay. Tila ba nakikipaglaban sila sa hindi nakikita. Nang sumilip ako sa maliit na bintana, saglit kong nasilayan ng isang anino. Mahaba ang buhok, mapayat ang katawan at may mahahabang kuko na kumikislap sa kidlat. Tumalon ito mula sa isang bubong patungo sa isang puno. Kasunod ang isang malakas na huni na parang iyak ng sanggol na may halong tawa ng matanda. Hindi ko na napigilan ang sarili kong manginig. Para akong nanigas sa takot, ngunit si Kumpare Lando ay hindi nagpadaig. Isa-isa niyang piniga ang mga kalamansi at ikinalat ang katas sa sahig, pader at bintana. Ang amoy ng kalamansi ay kumalat at narinig naming tila umatras ang mga yabag. Ngunit hindi sila tuluyang nawala. Sa halip, parang nag-aabang lang sila sa dilim. Doon ko unang naisip na baka hindi basta proteksyon lang ang dala ni Kumpare. Ang kalamansi ay hindi lamang prutas kundi para bang may koneksyon ito sa paniniwala at panata niya. Hindi siya basta-basta naglalakad sa baryo na walang dala, at ngayon ko lang lubusang naintindihan kung bakit. Lumipas ang ilang oras ng gabi na puno ng kaba at ingay mula sa labas. Ngunit hindi kami nagpasindak. Kahit nanginginig sa takot, na natili kaming magkakasama. Hawak ang bawat piraso ng kalamansi na parang yun lang ang aming kaligtasan. Matapos ang gabing yun na halos hindi kami nakatulog, halos lahat ng tao sa baryo ay natakot. Kumalat ang balita tungkol sa mga kakaibang nilalang na nakitang lumulundag mula sa bubong hanggang puno. Ang mga alaga ng mga kapitbahay naming si Mang Nestor ay naubos. Kinabukasan, wala nang natira sa 3 kambing niya kundi mga buto at balat na nakakalat sa damuhan. Ang mga manok naman ni Aling Syon ay isa-isang nawala, at ang mga naiwan ay parang binigti. Wala nang dugo na natagpuan. Doon na nagsimulang lumakas ang paniniwala ng mga tao na may mga aswang nga sa paligid. Hindi na yun basta chismis lang, kundi totoo at nararamdaman naming lahat. Tuwing gabi, si Kumpare Lando ay hindi na umaalis ng bahay nang walang dala. Palagi niyang baon ng mga kalamansi na nakalagay sa supot o bayong. Kapag dumidilim na, inilalagay niya ito sa paligid ng bakuran. Sa tuwing gagawin niya yon, mas tahimik ang paligid kumpara sa mga bahay na walang proteksyon. Parang may harang na hindi makita pero ramdam. Isang gabi, nagpunta ako sa bahay ni Kumpare para samahan siya. Naisip ko kasi na mas mabuti nang magkasama kami kaysa sa mag-isa akong manginig sa sarili naming kubo. Nandoon din si Mang Teryo at Kamario. Tahimik kaming nagkukumpulan sa isang silid. Pinakikiramdaman ng bawat tunog sa paligid. Bandang 12:00 ng gabi, biglang kumalabog ang bubong. Sunod-sunod ang malalakas na yabag na tila ba may mabibigat na hayop na naglalakad doon. Sumilip ako ng bahagya sa siwang ng dingding at nakita kong may aninong gumagalaw. Mahaba ang mga daliri at kumakapit sa gilid ng bubong. May liwanag ng buwan na lumusot sa ulap at tumama sa balat ng nilalang. Para itong tao pero sobra ang payat, at makikita ang mahahabang kuko na parang bakal. Kasunod nito, may narinig kaming pagaspas ng mga pakpak. Hindi lang isa, marami. Parang isang grupo ng mga paniki pero mas malalaki. Ang mga aso sa paligid ay nag-iingay, tumatahol at nagsisiksikan sa ilalim ng mga puno. Habang lumalakas ang ingay sa labas, kinuha ni Kumpare ang isang kaldero ng tubig. Piniga niya ang ilang kalamansi at ipinatak ang katas sa tubig. Pagkatapos ay inispray niya ito gamit ang kamay. Pinapahid sa sahig at dingding. Naramdaman naming bumigat ang hangin. Parang may nakikipagbanggaan sa isang hindi nakikitang harang. Sa labas ng bintana, nakita ko ang isang pares ng mata. Pula, kumikislap, nakatitig ng diretso sa amin. Nang masilip ko pa, mukha itong babae pero mahaba ang dila na lumalawit hanggang dibdib.
Ang tingin niya ay galit na galit. Parang gutom na gutom. Saglit lang yun. At bigla itong nawala. Tumalon patungo sa kabilang bubong. Nagpatuloy ang gabi na puno ng tunog ng pagaspas at kalabog. Wala kaming nagawa kundi ang manatiling magkakasama. Hawak ang kalamansi na parang yun lang ang aming sandata. Halos mag-uumaga na nang tuluyang tumahimik ang paligid. Kinabukasan may isa na namang balita. Ang isang magsasaka sa kabilang sityo ay natagpo ang walang malay sa gitna ng palayan. Buhay siya pero mahina at puro sugat ang katawan na parang kinayod ng kuko ng hayop. Nang magising siya, ang sabi niya ay may mga nilalang na humahabol sa kanya. Hindi niya maaninag kung tao ba o hayop pero tiyak daw siya na hindi normal ang mga yon. Doon na nagsimula ang takot sa buong baryo. Hindi na lang gabi ang iniingatan kundi pati araw. May mga kwento na kahit umaga ay may nakikitang anino sa gitna ng kakahuyan at may mga hayop na namamatay kahit tirik ang araw. Si Kumpare Lando ang tanging pinanghahawakan namin. Ang baon niyang kalamansi ang nagiging depensa naming lahat. Kahit saan siya magpunta, dala niya yon. Minsan ay nag-aalay siya ng kalamansi sa mga gilid ng baryo. Para bang nilalagyan ng hangganan. At sa tuwing gagawin niya yon, mas gumagaan ang pakiramdam namin. Pero Sir Eric, hindi roon natapos ang lahat. Dumating ang gabi na kahit kalamansi ay muntik nang hindi umubra. Pagkaraan ng mga unang gabi ng kaguluhan, halos lahat ng tao sa baryo ay nagkaroon na ng takot na hindi mapawi. Lahat ng mga tao sa bahay ay nagkukulong bago pa man lumubog ang araw. Wala nang lumalabas ng 10 oras. Kahit na may kailangan o kahit may dumating na bisita, ang baryo ay biglang naging parang bayan ng mga multo tuwing gabing tahimik, madilim, at ang tanging maririnig ay ang huni ng kuliglig at mga alingawngaw ng hangin. Si Kumpare Lando ang naging sentro ng pag-asa. Hindi lang siya basta kumpare namin kundi parang tagapagtanggol na rin. Ang dala niyang mga kalamansi ang nagiging panangga ng lahat. Kapag alam niyang may banta, agad siyang magbibigay ng ilang piraso sa mga kapitbahay para ikalat sa paligid ng kanilang bahay. Minsan nga ay may mga nakapila pa sa kanya. Hihingi ng kahit 3 o 4 para lang may maipahid sa pinto at bintana. Sa tuwing gagawin niya yon, mas gumagaan ang pakiramdam naming lahat. Pero hindi ibig sabihin na wala na ang panganib. Isang gabi nasa bahay ulit ako ni Kumpare. Nandoon din si Mang Teryo at Kamario. Pinilit naming magpakatatag pero ang totoo ay nanginginig ang lahat. Bandang 11:00 ng gabi, narinig naming muli ang mga aso sa malayo na nagtatahulan. Sunod-sunod ang alulong na tila ba nakakita sila ng kakaiba. Pagkatapos noon, may umalingaw-ngaw na tunog na parang iyak ng sanggol. Nakakabingi, nakakapanindig ng balahibo. Ang sabi ng matatanda kapag nakarinig ka ng ganoong iyak sa 10 oras ng gabi, hindi yun tao, kundi aswang na umaakit. Lumapit si Kumpare sa pinto. Sinilip ang labas habang hawak ang isang supot ng kalamansi. Ako naman ay halos hindi makahinga. Pinapakinggan ng bawat ingay. Biglang kumalabog ang bubong. Mas malakas kaysa sa dati. Halos mabiyak ang pawid. Nang sumilip kami sa bintana, nakita namin ang isang nilalang. Nakaupo siya sa bubong. Payat na payat. Mahaba ang buhok at ang mga mata ay pulang-pula. Ang dila niya'y humahampas-hampas sa hangin. Ang katawan niya'y parang tao pero ang balat ay kulubot. Halos kalansay na lang. Nakangisi siya habang nakatitig sa loob ng bahay. Agad na kumilos si Kumpare. Kumuha siya ng kalamansi. Nilamog at ipinatak ang katas sa gilid ng bintana. Biglang umalulong ang nilalang. Parang nasaktan. Tumalon ito pababa at kumaripas pero hindi pa man kami nakakahinga ay may kasunod na naman. 2, 3, hanggang 5 na ang nakita naming nakapalibot sa paligid ng bahay. Ang iba ay nakasabit sa puno. Ang iba naman ay nakatayo lang sa dilim. Nakatingin. Hindi sila lumalapit ng husto. Para bang pinipigilan ng amoy ng kalamansi ngunit
Habang tumatagal, mas lumalakas ang ingay. Parang dumarami pa sila. Ang bubong ay halos hindi na namin marinig kung ano ang nangyayari sa sobrang lakas ng pagaspas at kalabog. Kumuha si Kamario ng itak. Hawak-hawak yun na parang handa siyang sumugod. Pero ang sabi ni kumpare, "Wag muna. Dahil baka kapag lumabas kami ay mas lalo kaming mapahamak." Pinilit naming manatili sa loob. Ang buong gabi ay naging tila isang labanan ng lakas ng loob. Ang mga nilalang sa labas ay pilit na lumalapit. Pero ang bawat ipahid at bawat saboy ng katas ng kalamansi ay nagiging sagabal nila. Pagdating ng madaling araw, biglang naglaho ang lahat. Ang paligid ay muling natahimik. Para bang walang nangyari. Pero nang tignan namin ang bakuran, puno ng mga bakas ng paa. Malalaki, mahahaba ang daliri at may mga bakas na tila ba ng hayop. Hindi yun basta panaginip lang, Sir Eric. Totoo ang lahat ng yun. At doon namin napagtanto na habang dumarami ang gabi, mas lumalakas at mas dumadami ang mga aswang na dumarating. Parang sinusubok nila ang aming depensa. Parang may hinihintay sila. May pinaplano. At hindi pa yun ang pinakamalakas. Kinabukasan nagpasya si Kumpare Lando na damihan pa ang baon niyang kalamansi. Buong umaga siyang nag-ikot sa mga puno sa bakuran, kasama si Mang Teryo. Puno ng bayong ang nakuha nila. Sa kanila ito hinuhugasan at inilagay sa malaking kaing. Ang iba'y inilagay sa bote at binuhusan ng tubig para mas tumagal ang katas. Habang ginagawa nila yon, napansin kong kakaiba ang katahimikan ng baryo. Walang masyadong lumalabas ng bahay. Kahit ang mga bata ay hindi na nakikitang naglalaro. Ang mga kapitbahay ay puro nagkukulong. Nakasilip lang sa kanilang bintana. Para bang lahat ay nakikiramdam. Naghihintay kung ano na naman ang mangyayari kapag bumagsak ang gabi. Pagdating ng hapon, dumalaw si Kamario, dala ang kanyang itak at ilang tuyong kahoy. Sinabi niyang baka sakaling makatulong kung magsusunog kami sa paligid ng bahay para hindi makalapit ang mga nilalang. Pinayagan siya ni kumpare kaya nagtulungan kami sa pag-ipon ng mga sanga at dahon. Nang kumagat ang dilim, agad naming sinindihan ng mga apoy. Muli, nagsimula ang takot. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nagsisimula ring mag-ingay ang mga aso. Tila ba nararamdaman na naman nila ang paparating na panganib. Bandang 10:00 ng gabi, dumating ang una naming narinig. Isang malakas na kalabog sa bubong. Pagkatapos ay ang pagaspas ng pakpak na mas malakas kaysa sa mga naunang gabi. Ang apoy na nasa labas ay bahagyang nagbigay ng liwanag at doon namin natanaw ang isang nilalang na nakadapo sa puno. Malaki ang kanyang katawan. Halos kasing laki ng kalabaw at ang kanyang mga matay kumikislap sa dilim. Napasigaw si Kamario sa kaba, pero agad siyang kumapit sa kanyang itak. Ako naman ay napaatras. Halos mahulog sa upuan sa takot. Si Kumpare Lando naman ay mabilis na kumuha ng kalamansi. Nilamog at pinahid sa mga gilid ng pinto at bintana. Ang amoy ay kumalat agad. Matapang. Halos sumisingaw sa buong loob ng bahay. Ngunit hindi gaya ng dati, hindi umatras ang nilalang. Sa halip, mas lalo pa itong lumapit. Tumalon mula sa puno at dumapo mismo sa bubong. Ang lakas ng kalabog. Halos bumigay ang pawid. Kasunod noon ay ang ingay ng mga kuko nitong kumakaskas sa kawayan. Parang binabayo ng malalakas na braso ang bubong. Ang bawat hampas ay nagiiwan ng tunog na tila ba unti-unti nang mabubutas ang kisame. Sumigaw si Mang Teryo. Sinabihan kaming humanda dahil baka tuluyan ng makapasok. Sinubukan naming ilapit ang apoy sa paligid ng bahay, ngunit sa halip na umatras, mas marami pa ang dumating. Nakita naming may 3 nilalang na nakatayo sa dilim. May mahahabang buhok at nakalawit ang kanilang mga dila. Parang naghihintay lang sila ng pagkakataon. Kumpare Lando, bagamat nanginginig, ay hindi tumigil.
Isa-isa niyang piniga ang mga kalamansi at ipinahid sa sahig, sa dingding, pati na sa bubong ng abot ng kamay. Habang ginagawa niya yun, maririnig ang mga alulong mula sa labas. Senyalis na nasasakta ng mga nilalang sa amoy at hapdi ng katas. Pero Sir Eric, halos bumigay kami nung gabing yun. Sa sobrang lakas ng hampas at ingay sa bubong, nagbitak ang isang bahagi ng pawid. Sumilip ang mahahabang daliri. Pilit na umuukit ng butas. Kitang-kita namin, mahahaba at matatalas ang kuko. Parang mga bakal na kumikiskis. Doon na kami nagpanik. Kinuha ni Mario ang isang bote ng katas ng kalamansi at buong lakas na isinaboy sa butas. Kasabay noon, isang malakas na hiyaw mula sa nilalang ang narinig. Umalingaw-ngaw yun sa buong paligid. Nakakapangilabot. Parang nagkakagulo sa labas. Nagsipagtakbuhan at nagliparan ng mga nilalang. Ang ilan ay nagpakawala ng iyak ng sanggol. Ang iba naman ay alulong ng aso. Ngunit dahan-dahan silang nagsiatras hanggang sa muling tumahimik ang paligid. Nang dumating ang madaling araw, wasak na ang ilang bahagi ng bubong. May mga bakas ng kuko at dugo na naiwan. Malansa, maitim at amoy bulok. Hindi na maitatanggi. Nasugatan ng isa sa kanila. Pero kasabay noon, napagtanto naming lahat na hindi na sapat ang kalamansi. Oo, nakakapigil ito pero habang tumatagal, mas lumalakas at mas nagiging desperado ang mga nilalang. At sa puso naming lahat, alam naming darating ang oras na baka hindi na kayanin ng baon naming kalamansi. Matapos ang gabing yun, muntik nang bumigay ang bubong ng bahay ni Kumpare Lando. Kumalat agad sa baryo ang balita. Lahat ng kapitbahay ay nagsimula ng mag-ipon ng bawang, asin at kung anumang panlaban na kaya nilang mahanap. Ang iba'y naglagay ng krus sa harap ng pintuan. Ang iba na may nagsabit ng halamang may matapang na amoy. Pero sa lahat, ang ginawa ni Kumpare ang pinaka nakakaagaw ng pansin dahil kahit papaano, napatunayang nakakatulong ang baong kalamansi. Kinabukasan halos walang lumabas ng bahay. Ang mga tao ay abala sa paghahanda. Ngunit bandang hapon isang nakakatindig balahibong balita ang kumalat. Si Aling Marta na nakatira ilang bahay lang ang layo kina Kumpare ay nakita raw na namumutla at hindi makabangon. Ang sabi ng asawa nito, magdamag itong hindi nakatulog dahil parang may mabigat na nakadagan sa kanya. Nang tignan nila sa umaga, may mga pasa sa dibdib at leeg. Parang pinisil ng malalakas na kamay. Kinilabutan ng lahat. Ang mga matatanda sa baryo ay nagkatinginan. Senyalis na yon na pinupuntirya na ng mga aswang ang mga kapitbahay. Pagdating ng gabi, mas matindi na naman ang katahimikan. Wala ni isang aso ang tahol ng maaga. Para bang lahat ay hinihintay ang muling pagdating ng mga nilalang. Bandang 11:00, biglang may nagsisigaw mula sa dulo ng baryo. Isang lalaki ang humihingi ng tulong. Agad kaming nagtakbuhan ngunit hindi makalapit ng direkta dahil madilim at puno ng makapal na usok. Mula sa sinunog na dahon. Sa liwanag ng apoy nakita naming galing yun sa bahay ni Aling Marta. Ang bubong nila'y gumuguho at may mabibigat na nilalang na tila bumabayo rito. Nanginginig ang mga kapitbahay habang nakasilip lang mula sa kanilang mga bintana. Ang ilan ay nagtatakbo palayo. Ayaw nang makisangkot. Si Kumpare Lando dala ang isang bayong na puno ng kalamansi ay agad tumakbo papunta. Sumunod si Mario at Mang Teryo pero ako, Sir Eric, aaminin ko na nanatili lang ako sa di kalayuan. Hindi ko kinaya ang kaba. Nakita kong isa-isa nilang piniga ang mga kalamansi at isinaboy sa paligid ng bahay ni Aling Marta. Tumalsik ang katas sa mga bubong at dingding. Ang amoy ay kumalat at halos sumakit ang ilong ko kahit nasa malayo. Ngunit huli na. Nang bumukas ang pinto, tumambad si Aling Marta. Nakahandusay, nangingitim ang labi at nakadilat ang mga mata na parang natigilan sa huling sandali ng buhay niya. Sa tabi niya, may bakas ng dugo at malalaking galos.
Parang sinipsip ang lakas ng katawan niya. Kasabay noon, isang malakas na hiyaw mula sa itaas. Sa sandaling yun, nakita naming muli ang isa sa mga nilalang. Nakalawit ang dila. Mahaba at mapula, at ang mga kukoy kumikislap sa liwanag ng apoy. Hindi ito agad lumayo. Para bang ipinapakita na sa kanila ang ginawa. Napasigaw si Mario at agad na tumalon papalapit dala ang itak. Ngunit bago pa niya maabot, mabilis na lumipad ang nilalang. Iniwan ang bangkay ni Aling Marta na wala ng malay. Matapos noon, tahimik na ang lahat. Walang lumapit, walang naglakas ng loob na magsalita. Ang buong baryo ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Doon namin napagtanto na hindi lang pananakot ang ginagawa ng mga nilalang. Unti-unti na nilang kinuha ang mga kapitbahay. At si kumpare kahit nanginginig at pawis na pawis ay bumubulong sa sarili habang pinipiga ang natitirang kalamansi. Alam niyang hindi na sapat ang baon niya. Pagkatapos ng pagkamatay ni Aling Marta, Sir Eric, lalo pang lumubog sa takot ang buong baryo. Sa bawat pintuan maririnig ang hikbi ng mga tao. Ang ilan ay tahimik na nagdadasal. Ang iba na may abala sa pagbubulong ng mga orasyon na ipinamana pa ng kanilang mga ninuno. Ngunit sa kabila ng lahat, walang lakas na lumabas at kumilos ang karamihan. Para bang lahat ay gusto na lang magkulong at hintayin kung sino pa ang susunod. Ngunit iba si Kumpare Lando. Kahit nanginginig pa ang mga kamay at pawis na pawis ang liig, pinilit niyang tipunin ng ilang kapitbahay na may matitibay na loob. Kasama niya sina Mario at Mang Teryo. Sila ay nagpasya na hindi pwedeng pabayaan na lang ang sitwasyon. Kung isa-isa nilang hahayaang makuha ng mga nilalang ang mga tao, baka isang araw wala nang matira sa buong baryo. Kinabukasan nag-ikot si kumpare at nagbahay-bahay. Ang iba'y tumatanggi. Nanginginig pa rin sa takot, pero may iilan na pumayag. Dahil kung hindi sila kikilos, mas lalo lang silang magiging biktima. Nagsimula silang mag-ipon ng bawang, asin at higit sa lahat kalamansi. Kahit na halos maubos ang bunga sa mga puno sa paligid, wala silang pakialam. Piniga nila ang iba para gawing katas. Inilagay sa bote at garapon. Ang iba na may iniwan na buo para sa madaling saboy. Bandang gabi nagtipon-tipon sila sa harap ng bahay ni kumpare. Ang hangin ay malamig at tila may mabigat na presensya sa paligid. Walang aso ang tumatahol. Walang ibong dumadapo. Tanging hampas lang ng hangin sa mga dahon ang naririnig. Habang nakaupo sa bangko, nagsimula silang magplano. Hindi ito simpleng bantayan lang. Kinailangan nilang magbantay ng palitan at may daladalang itak, sibat at bote ng kalamansi. Unang gabi ng pagbabantay halos wala silang ginawa kundi ang magmasid. Pero bandang hating gabi nagsimula na namang may kumaluskos sa bubungan ng isa sa mga bahay. Hindi ito kay Aling Marta kundi sa kabilang dulo ng baryo. Bahay ng isang bagong panganak. Agad silang nagtakbuhan. Si Mario ang naunang sumugod, dala ang itak habang si kumpare ay hawak ang bayong ng kalamansi. Pagdating nila, narinig ang iyak ng sanggol at sigaw ng nanay. Sa liwanag ng lampara, nakita nilang may nakasampa sa bubungan. Isang anino na mahaba ang dila. Dumidikit sa bubong na parabang sinusubukang pasukin ng loob. Ang dilay kumikislap sa liwanag, nangingintab na parang may laway na malapot. Hindi nagdalawang isip si kumpare. Kumuha siya ng isang dakot ng kalamansi. Piniga at inihagis sa bubong. Tumalasik ang katas at natamaan ng dila ng nilalang. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagsili para ng mga ibon sa gubat na tila nagulat sa ingay. Ang nilalang ay umatras. Nangingisay bago mabilis na lumipad palayo. Ang mga tao ay nagpalakpakan sa kaba at tuwa. Ngunit agad din silang natahimik dahil alam nila hindi yun ang huling gabi. At sa sandaling yun, nagsimula ang seryosong pagbabantay ng baryo. Halos gabi-gabi may sinusubukan ng mga nilalang at gabi-gabi ring ginagamit ni kumpare ang kanyang baong kalamansi.
na ngayon nagiging sandata at simbolo ng kanilang laban. Ngunit sa likod ng lahat ng yun, may gumugulo sa isip ng marami. Hanggang kailan tatagal ang bisa ng mga ginagawa nila at hanggang kailan nila kakayanin ang mga pagsalakay ng mga nilalang? Lumipas ang ilang araw, Sir Eric, ngunit hindi natigil ang mga kababalaghan. Mas lalo pang tumindi. Ang mga tao sa baryo ay halos hindi na makatulog. Bawat gabing dumarating ay may kasamang kaba at takot. Para bang lahat sila'y nasa bingit ng kamatayan. Ang pagbabantay ay naging mas estrikto. May 3 grupo na ang nagpapalitan. Bawat isa ay may baong sibak, itak, asin at syempre bote ng kalamansi. Ang mga nanay at matatanda na may abala sa pagdarasal at pagbabantay sa mga bata sa loob ng bahay. Ang mga lalaking may tapang, kahit nanginginig pa ang tuhod ay pinipilit tumayo sa labas. Isang gabi, habang madilim ang kalangitan at makapalang ulap na tila nagtatago sa buwan, nagsimula na namang kumaluskos sa paligid. Hindi na lang iisang nilalang ang dumating. Sa pagkakataong ito, 3 o higit pa. Mula sa gilid ng gubat nakita ni Kumpare Lando ang mga matang kumikislap sa dilim. 1, 2, 3 at higit pa ang nakatitig sa kanila. Parang mga pusang gutom na naghihintay ng tamang pagkakataon. Biglang may lumipad mula sa itaas ng mga punong kahoy. Isang malaki at payat na nilalang na may mahahabang kuko at malalaking pakpak. Sumugod ito papunta sa bahay ng isang mag-asawa na may bagong panganak. Doon sila papunta. Bulong ni Mario habang nakaposisyon hawak ang sibat. Agad na nagtapon ng kalamansi si Kumpare sa direksyon ng bubong. Tumama ito sa pakpak ng aswang at muling umalingaw-ngawang nakakakilabot na hiyaw. Umatras ito ngunit hindi pa tapos ang panganib. Mula sa likod ng mga puno sumulpot ang isa pang nilalang. Mas mababa, ngunit malapad ang katawan at kumakagat-kagat na parabang hayok sa laman. Tumakbo ito papunta sa mga nagbabantay. Mabilis na sinalubong ni Mang Teryo. Hawak ang itak. Tinaga niya ang braso ng nilalang ngunit tila hindi ito gaanong tinablan. Nang akmang aatake muli ang halimaw, biglang sumirit ang katas ng kalamansi sa mukha nito. Si Kumpare na naman ang nakatama. Nagliyab ang balat ng nilalang. Parang tinutusok ng daan-daang karayom. Sa sobrang sakit, gumulong ito sa lupa at nagsisigaw. Ngunit bago pa man nila matiyak na patay na ito, mabilis na tumakbo pabalik sa gubat. Natahimik ang paligid, ngunit hindi pa tapos ang gabi. 2 nilalang pa ang natitira. Nagmamasid mula sa malayo. Hindi sila lumapit ngunit malinaw na nagpaplano. Para bang sinusukat ang lakas ng mga tao. Pag-uwi ng madaling araw, bagsak ang katawan ng mga bantay. Halos hindi makapaniwala na muling nailigtas ang baryo. Ngunit alam nila, hindi yun ang katapusan. Ang mga nilalang ay bumabalik gabi-gabi. Mas marami, mas tuso at mas mabangis. Habang araw, nakikita nila ang mga puno na tila may bakas ng dugo. Ang mga dahon na parang may sinunog na parte. Ang mga hayop sa paligid ay isa-isang nawawala. Ang mga manok, baboy at kambing ay unti-unting nauubos. Sa kabila ng lahat, hindi sumusuko si Kumpare. Kahit pagod, kahit takot, tuloy siya sa pagbabantay. Ang kanyang baong kalamansi ang naging pag-asa ng lahat. Ngunit Sir Eric, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan sila may makukuhang kalamansi? Dahil napansin nila na unti-unti nang nauubos ang mga puno at kung dumating ang gabi na wala na silang maipampigil, paano na ang baryo? Lumipas ang mga gabi, Sir Eric, at dumating na ang pinakakinatatakutan ng lahat. Unti-unti nang nauubos ang mga puno ng kalamansi. Halos lahat ng pamilya sa baryo nag-aambagan ng maiipong bunga. Ngunit alam nilang hindi ito tatagal. Si Kumpare Lando mismo ang unang nakapansin habang pumipitas siya ng kalamansi sa kanilang bakuran. Napansin niyang halos wala nang namumunga.
Ang mga natitirang bunga ay maliliit at hilaw pa. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib dahil kung ito ang kanilang panangga laban sa mga aswang, paano kung tuluyan na itong mawala? Kinagabihan mas mabangis ang pagsalakay. Hindi lang 3 o 4 na nilalang ang dumating. Para silang 10 o higit pa. Nagkalat sa iba't ibang bahagi ng baryo. Ang ilan ay umaaligid sa mga bubungan. Ang iba namay nagtatangkang sirain ng mga bakod. Ang pinakaunang na biktima ay si Mang Cardo. Habang siya'y nagbabantay sa tabi ng kulungan ng kanyang baboy, biglang sumulpot mula sa likod ang isang malaking aswang. Mahaba ang ngipin at matalim ang kuko. Sinunggaban siya nito bago pa man siya makatakbo. Narinig ng lahat ang malakas na sigaw ni Mang Cardo. Nagmadali ang mga bantay ngunit huli na. Nang marating nila ang lugar, nakita nila ang katawan niyang duguan at wala ng buhay. Ang baboy ay nawala at bakas ng kalmot ang naiwan sa paligid. Nagngit-ngit ang mga tao, ngunit kasabay ng galit ay ang matinding takot. Kung si Mang Cardo na matapang at malakas ay hindi nakaligtas, sino pa ang makakayanan? Hindi nag-atubili si kumpare. Agad niyang itinapon ang natitira niyang kalamansi sa 2 nilalang na papalapit. Tumama ito sa isa at muling umalingaw ang hiyaw. Ngunit napansin niyang kulang ang bisa. Hindi tulad ng dati. Parang humihina na. Bulong ni Mario habang pinagmamasdan ng sugatang halimaw. Habang nagpapatuloy ang labanan, mas marami pang sugatan. Ang ilan ay halos mawalan ng malay sa pagod at takot. At bago sumikat ang araw, 3 pa ang nadagdag na biktima. 2 manok, 1 kambing at 1 batang muntik nang nakuha kung hindi agad nasara ang bintana. Kinabukasan nagtipon ang lahat ng taga-baryo. Mabigat ang hangin at lahat ay balisa. Nasa gitna si Kumpare Lando, hawak ang natitirang kalamansi na nasa isang bayong. Hindi na ito tatagal. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng halos kaunting laman ng bayong. Ang tanong ng lahat, ano na ang susunod nilang gagawin kung tuluyan ng maubos ang kalamansi? Sir Eric, gaya ng huli kong naikwento, nasa gitna ng matinding pangamba ang buong baryo. Ang kalamansi na dati inaasahan nilang panlaban, unti-unti nang nauubos. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalakas at dumadami ang mga aswang na sumasalakay. Nang matapos ang pagtitipon kinabukasan, nagdesisyon si Kumpare Lando na magtungo sa kabilang baryo kung saan may kilala siyang magsasakang maraming puno ng kalamansi. Ngunit alam niyang mapanganib ang biyahe, lalo na't kailangang dumaan sa masukal na kagubatan kung saan sinasabing pugad ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Kasama niya sina Mario at Mang Celso, mga matatanda ngunit matibay ang loob. Dala-dala nila ang itak, asin, bawang at ang bayong na walang nang halos laman. Habang naglalakad, halos walang nagsasalita. Tanging langit-ngit ng tuyong damo at huni ng mga ibon ang maririnig. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng kanilang misyon. Kung mabigo sila, tuluyan ng mawawala ng panangga ang kanilang baryo. Sa kalagitnaan ng kagubatan, nakarinig sila ng kakaibang kaluskos. Mabilis na itinaas ni Kumpare ang kanyang itak at si Mario naman ay nagwisik ng asin sa paligid. Mula sa likod ng puno, sumulpot ang 2 aswang. Ang isa'y payat na mahaba ang dila. Ang isa na may mabangis na parang aso ang muka. Hindi nag-atubili si Mang Celso. Agad niyang inihagis ang bawang sa muka ng isa. Kumislap ang balat nito at umalingaw-ngaw ang sigaw. Si Kumpare naman ay sinugod ang ikalawa. Hinampas ng itak at saka binuhusan ng asin. Nagliyab ang balat ng halimaw at mabilis itong naglaho sa dilim. Pagkatapos ng engkwentro, hingal na hingal silang 3. Ngunit alam nilang hindi sila pwedeng tumigil. Nagpatuloy sila hanggang marating ang baryo sa kabila. Doon sinalubong sila ng mga tao. Nang ipaliwanag ni Kumpare ang kanilang sitwasyon, agad silang inalok ng tulong.
Ilang sako ng kalamansi ang ibinigay sa kanila. Ngunit may kondisyon. Dapat nilang ipangako na babantayan din ng kabilang baryo kung sakaling salakayin ng mga aswang. Sa pagbalik nila, gabi na. At doon nila nadatna ng isa pang trahedya. 3 pang taga-baryo ang pinasok ng mga aswang. Isa ang nawalan ng buhay. Isang ina ang nawala ang sanggol at isa pang matanda ang natagpo ang halos wala ng dugo. Naggitngit ang lahat, lalo na si kumpare. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalita siya. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Hindi sapat ang kalamansi. Kailangan natin ng mas matibay na panlaban. Mula noon nagpasya ang baryo na magsagawa ng malaking ritual. Tinipon nila ang lahat ng matatanda, mga albularyo at maging ang ilang kabataan na may alam sa orasyon. Pinagsama nila ang asin, bawang at kalamansi upang lumikha ng isang uri ng langis na ipapahid sa mga pintuan at bintana. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang sumunod na gabi, dumating ang pinakamalaking grupo ng mga aswang na nakita nila. Parang hukbo ng mga nilalang na gutom at sabik sa laman ng tao. Ang buong baryo'y niyanig ng iyakan, sigawan at alingawngaw ng pakpak. Sa gitna ng kaguluhan napatunayan nila ang bisa ng kanilang nilikhang langis. Ang mga bahay na may pahid nito ay hindi mapasok. Ngunit ang mga walang sapat na proteksyon, mabilis na biktima. Halos buong magdamag nagpatuloy ang labanan. Maraming sugatan, may ilan ding nasawi, ngunit higit na mas marami ang nakaligtas dahil sa bagong paraan ng depensa. Pagsapit ng umaga, nagtipon muli ang lahat. Pagod, sugatan ngunit buo pa rin ang kanilang loob. Si kumpare ay nakatayo sa gitna, hawak ang natitirang bayong ng kalamansi. Hanggang may natitira tayong tapang, hindi tayo susuko. Aniya habang nakatitig sa mga kasama. Lumipas ang mga linggo at unti-unting humina ang pag-atake ng mga aswang. Ang ilan ay tuluyang naglaho, ang iba na may umatras pabalik sa gubat. Unti-unti ring bumalik ang sigla ng baryo. Ngunit hindi kailanman nawala ang takot. Dahil sa bawat anino, sa bawat kaluskos ng gabi, hindi nila alam kung muling babalik ang mga nilalang. At sa bawat bahay, nakasabit pa rin ang bawang. Nakakalat ang asin at laging may nakahandang baong kalamansi. Alaala ng isang panahong muntik ng lamunin ng dilim ang kanilang baryo. At doon, natapos ang kasaysayan ng baryo ni Kumpare Lando, Sir Eric. Isang kwento ng takot, sakripisyo, at ang kahalagahan ng tapang sa gitna ng lagim.